Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Senator Ping Lacson. Iba na ang kanyang pinagkakaabalahan at I don't know yung flood control, lalo na yung investigasyon sa 18 Marines kung pagpapatuloy pa ba o tuluyan ng naisang tabi. Ito na ang priority niya ngayon. Ping Lacson, new anti-espionage bill. Kasunod ng mga balita ng foreign espionage activity na tumatarget sa state secrets ng bansa. Binigyan diin ni Senator Ping Lacson ang halaga ng kanyang panukalang batas, ang New Espionage Act, na mas nagpapaigting at nagpapalakas ng parusa sa mga sangkot at nakikipagsabwatan sa espionage at panghihimasok sa ating panloob na usapin, kabilang ang mga tumutulong o nakikibahagi sa mga gawaing iyon. Yan ang kanyang Ang Senate Bill number 33 o New Anti-Espionage Act ni Senator Lacson ay may mas mabigat na parusa laban sa mga pag-iispya at ibang paglabag sa ating pambansang seguridad, at sakop pa nito ang mga bagong teknolohiya at galaw ng mga dayuhan na maaaring makialam sa gawain ng ating pamahalaan. Yan na. Ispya ko, no? Yan ang kanyang pinagtututukan ng pansin. Ang tanong, kumusta naman ang anti-corruption law? Relevant pa ba? Ano ba ang immediate threat sa mga Pilipino ngayon, sa atin, sa taong bayan? Siguro, kahit Senator Lacson, ang immediate threat na nakikita niya, yung mga dayuhan na nag-iispya, kunuhay, dito sa ating bansa. Wala man siyang binanggit na bansa dito, kaya lang, palagay ko lang ito, opinion ko lang, baka China ang kanyang tinutukoy na nag-iispya. Ano ba tayo sa paningin ng China? Hindi ako pro-China, hindi ako pro-US, pro-Pilipino ako. Kung ano ang nakakabuti sa Pilipinas, doon ako. Pagdating sa foreign relations, kung ako ang presidente, kaibiganin ko ang US, kaibiganin ko rin ang China. Wala akong papanigan. Kagaya ng ginagawa ng ating ASEAN neighbors. Maganda naman ang relasyon nila sa US, maganda naman ang relasyon nila sa China. Wala may sigalot. Tayo lang ang may sigalot. Bakit? Kasi nga, opinion ko lang ito, mayroong US na nakikialam. Ang posisyon kasi natin sa mundo, very strategic. Pinag-aagawan tayo ng China at saka US. So sa ngayon, US ang nakabentahin na kalamang kasi may mga EDCA sites na sila. Kaya kung meron mang espionage activities ng China, ang tingin ko lang, ang minamanmanan ay yung galaw ng mga US dito. Kasi, pagpalagay mo, walang US presence. Pag-iinteresan ba tayo ng China in terms of military matters? Palagay ko hindi. Kasi, ano naman na, tayo ang isang pinakamahinang armed forces sa buong Asia. Ang China, superpower. Sa tingin ko, hindi tayo ang prinoproblema ng China, hindi ang Pilipinas. Ang prinoproblema ng China, yung presence ng US forces dito. Yun ang minamanmanan nila. Kaya, para wala yung mga espya-espya na yan, di tanggalin mo yung mga EDCA. Kung tanggalin ang EDCA, lulusubin ba tayo ng China? I don't think so. Ang China, wala pang, sa history, wala pa silang nilusob na bansa. Ang US, ang dami na. Tingnan nyo, ginawa nila sa Venezuela. Ginagawa nila ngayon sa Iran. Yan. Tayo sa Pilipinas, kinonolize that. We've been under them, colonized. So sila yung mananakop, hindi ang China. Kaya, I don't know. Ang priority para sa akin, flood control. Yan ang priority na dapat pag-usapan. Hindi yung Espionage Act na yan. Hindi yan ang threat to our national security.
Ang threat to our national security is korupsyon. Kaya nagkakahirap-hirap tayo ngayon dahil sa korupsyon. Oh, ano ngayon? Ang chairman ng Blue Ribbon Committee, anong ginagawa niya sa korupsyon? Kung siya ang magsalita, matagal na akong lumalaban ng korupsyon. Wala ka pa dito, sabi niya kay Marcolita, lumalaban na ako. Correct. Lumalaban siya nung una. Ngayon, parang hindi na. Oh. Bilib na bilib ako kay Senator Lacson nung una. Ngayon, wala na. Kasi walang direksyon eh. Oh, tama si itong dalawang mambabatas na ito, Congressman Edgar Erese at Senator Marcolita. Sila talaga ang pumupuna kay Lacson. Walang direksyon ang investigasyon ni Senator Lacson. Agree ako, walang direksyon. Parang man lang perception ko lang ito, parang may tinatabunan. Kung sino man yung tinatabunan, bahala na kayo. Basta. So, papatawag ba niya yung 18 ex-Marines? Yun ang immediate concern ng taong bayan. Kaya, binasa ko ang mga comments dito. Dati-dati, nakikita ko yung number of people na nag-react. Pinuputakti siya ng laugh and angry emoji sa lahat ng mga post niya. Ngayon, tinanggal niya na yung feature na yon. Siguro ayaw niya nang makita, ayaw niyang malantad na pinagtatawanan siya ng taong bayan. At ang mga comments, 18 Marines, patawag mo. Kailan niya papatawag? I don't know.